Naiisip niyo ba or na-imagine niyo kung wala tayong opisyal na wika para makipag-ugnayan sa isa't isa? Ang gulo no? Diba? Hirap makipag-usap. Ang gulo, magulo. Siyempre. Eto, kilala niyo ba si Lope K. Santos? Yes. Ama ng Balarilang Filipino yun. Tama ka dyan. Tama. Yung SWP, pinamunuan niya nila Jaime C. De Vera, Lope K. Santos, si Senador Smart, tapos si Cecilio Lopez. Ayan, magandang araw sa ating lahat at sa aming mga tagapakinig. Welcome sa Ang Salamin sa ating Pagkakakilanlan podcast. Dito pag-uusapan natin yung isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating kultura, ang ating wika, ang Filipino. Pero syempre bago tayo magsimula, magpakilala muna tayo. Ako si Aubrey. Hi, ako nga pala si Mark. Hi, ako si Raven. Hi, ako si Mika Lu. Hi, I'm Carl. Sa akin na ako nang nagsimula. Sige. Sige. Naiisip niyo ba or na-imagine niyo kung wala tayong opisyal na wika para makipag-ugnayan sa isa't isa? Ang gulo no? Diba? Hirap makipag-usap. Ang gulo, magulo. Siyempre. Di ba magulo yun? Isipin niyo na lang kung wala tayong opisyal na wika, mahirapan tayo makipagkomunikasyon sa isa't isa, mahirapan tayo makipag-usap, mahirapan tayo makipag-ugnayan. Siyempre kasi napakalaga ng wika upang maintindihan natin ang isa't isa. Dahil kung wala tayong opisyal na wika, magiging hadlang ito sa pag-unlad ng isang bansa. Siyempre, sa mga sagrado na mga opisyal na meeting, napakahalaga na magkaintindihan ang bawat isa't isa sa gobyerno, sa Senado. Di ba napakahalaga ng pagkakaroon ng isang opisyal na wika. Ito pa, usapang wika. Alam niyo ba na ang wika ay mayroong malalim na istorya? Ang opisyal na wika natin na ngayon ay Filipino ay nagmula yan sa katutubong wika na Tagalog. Diba? Alam niyo naman lahat Tagalog. Pero ngayon, tawag na sa opisyal na wika natin ay Filipino. Eto, kilala niyo ba si Lope K. Santos? Yes. Ama ng Balarilang Filipino yun. Tama ka dyan. Tama. Si Lope K. Santos, yung ama ng Balarilang Pilipino, siya yung nagtatag ng abakada noon. Well, napakalaga nun kasi yung K, dati kasi C, pero siya yung nagpatatag nung parang letter K bilang, nagsisimbolo siya nung parang, kasi K, tunog siyang, alam mo yun? Oo, K, basta- hindi Eh, na. oo, hindi na. Tsaka, yung middle name na dati, letter C talaga yun. Hindi Lope, instead na Lope C. Santos, ngayon Lope K. Santos na yun. Diba? Nagpapakita lang yun ng pagmamahal or pagpapalaga niya sa wika natin. Dahil doon, ito'y nagkaroon tayo ng mas maayos at sistematikong istruktura ng ating wika. Ang galing niya, di ba? Galing. Pero, teka lang, maiba tayo. Kayo ba? May idea kayo kung ano na yung kalagayan kaya ng wika natin ngayon? Sa panahon ngayon, may idea kayo? Wala masyado. Diba? Meron. Ano? Pet Malu. Hindi, pero ito, bagamat marami sa atin ang gumagamit at patuloy na ginagamit yung wikang Tagalog sa araw-araw, mayroong iilan na parang nahihirapan umintindi at magsalita ng Tagalog. Isa na rin dito yung sa dahilan yung pag-usbong ng mga teknolohiya, tapos yung pag-aaral pa ng Ingles sa pinapatupad pa sa mga paaralan. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung dating Pangulo natin na si Rodrigo Roa Duterte, kung napanood niyo siya sa hearing, or kung napanood niyo na siya kung paano siya magsalita, merong mga times na parang hirap siya kung paano niya sasabihin. Diba parang nagpo-pause siya lagi. Kasi kino-construct niya pa sa utak niya kung ano yung sasabihin niyang salita sa Tagalog. Dahil si Rodrigo Roa Duterte ay galing siya sa Davao. Di ba mga tao doon mga Bisaya or mas fluent sila sa English and Bisaya. Kaya parang nahihirapan siya makipag-usap. Meron din mga normal na tao dito sa Manila na parang hirap din makipag-usap sa Tagalog.
Pero ano yun bilib ako din sa mga Bisaya na marunong mag-Tagalog. Pero yung mga Tagalog, ang hirap mag-Bisaya talaga. Oo, di ba? So, Hindi na mahirap. naaaral nila eh. Minsan nga meron akong mga yung naririnig ko ngayon na words, di ko na siya maintindihan minsan. Ambot? Alam niyo dati, di ba meron na uso ng mga parang 2010, 2011. Oo. Yung mga Oo. judge na words. Pati yung Tama, mga tama. words. Oo. Tapos yung mga gay words din, na parang, ano ito sinasabi nilang mga hindi ko maintindihan. Oo, pero mga Pilipino rin yung mga nagpauso ng mga taga dito sa Maynila Oo. na parang Mga Tagalog. napapasa na lang sa iba-ibang lugar ang Pilipinas. Nagawang Pero trend. ngayon, ayun, nagagamit pa rin siya, tapos nadadagdagan pa rin. Oo, tsaka kasi mas kalat siya sa internet. Oo. So parang na-influence Oo, din yun sila. nga, sa social Makikita media. nila. Pero wala naman mali doon. As long as, parang tinatangkilik mo pa rin yung sariling wika. Totoo. Walang masama. Tsaka gusto ko yan idagdag yung sa surian ng wikang pambansa o SWP. Tinatag siya noong 1936 sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184 upang bumuo ng wikang pambansa, tapos napili nila yung Tagalog bilang batayan sa malawak na paggamit nito. Tsaka idineklara din yan bilang wikang pambansa noong 1946. Sa ilalim naman yan ng Batas Commonwealth na bilang 570 at noong 1987 naman, pinalawak pa nila yung Filipino upang maging mas inklusibo sila. Tapos ito pa, mahalaga yung mga batas na yun sa pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Tsaka yung SWP, pinamunuan niya nila Jaime C. De Vera, Lope K. Santos, si Senador Mark, tapos si Cecilio Lopez. Ngayon, yung SWP, mas kilala na siya bilang KWP o Komisyon sa Wikang Filipino na ginagamit pa rin ngayon ng mga Pilipino sa edukasyon at pananaliksik. Kahit na naging hamon para sa atin yung impluensya ng Ingles, parang nanatili naman yung yung kahalagahan ng Filipino bilang simbolo ng pagkakaisa at saka yung pagmamahal natin sa bayan. Pero, sa lingwahe kasi, sige, may idea ba kayo kung ilan ba yung lingwahe natin dito sa Pilipinas? Sa pagkakalam ko pa, meron tayong mahigit sa 120 na lengguwahe dito sa Pilipinas. Diba? Ang dami nating lingwahe. Pero, yung ibang relihiyon, sila, yung meron silang mga sariling wika na against dun sa natin, sa Tagalog. Pero nanaig pa rin yun, yung Tagalog. Kasi, alam ko like diba, mention, yung pinaka talagang huling naglaban or yung sa botohan is yung Cebuano, tsaka tas Tagalog. Pero nanalo pa mas rin. nanaig talaga ang Tagalog. Ang galing. Ganun din. Pero Pero na-imagine nyo rin kung Cebuano yung lingwahe natin. Hindi sana tayo, Hindi tayo Hindi nagkakaroon. ganito yung usapan natin. Mga puto. Tsaka, Tsaka syempre ano, maraming magbabago sa sistema ng ating lingwahe. Kasi iba na yung pangunahing wika. Okay. Tapos, di ba kanina, napag-usapan, di ba, yung sa batas. Pero yung mga batas na yun, syempre, may mga layunin yun, kaya yun ginawa. May iba't iba silang layunin at una doon is mapalaganap, mapaunlad, mapagyaman, and parang ma-spread yung pambansang wika natin para magkaroon ng, syempre tayo ng wikang pambansa na may identidad tayo. Tapos, ang wika kasi, parang number one tool or kasangkapan siya para makipag-communicate. Pero may iba rin yung use or gamit. Pwede rin natin yung mapagyaman yung kultura doon, yung kasaysayan ng iba't ibang bahagi nga ng bansa or ng mga ethnical groups. Tapos doon kumukonekta yung susunod na layunin para magkaroon ng iisang wika nga yung mga lahat ng tao dito, yung mga ethnical, kasi nga, kagaya ng diniscuss kanina ni Mark, mahirap mag-communicate yung alam lang is Cebuano, tas dun sa Bicolano. Kaya, mas maganda na nagkaroon tayo ng isang wika kagaya ng Tagalog para mas maintindihan natin yung isa't isa. Para naman sa susunod, tanong ko, alam niyo ba yung kaibahan ng Filipino at Pilipino? Hindi. Na-idea Ay, ko. idea lang. Ika ano yun? Yung Filipino, ayun kasi yung natin, yung Language. Tagalog o yung Oo. language.
Then yung Pilipino, Tayo, yan yung tao mismo. Tao. Ano ba? Tama Ganun din. Ayun ba? Tama rin naman yun, pero kasi may iba ring explanation or meaning. Ano? So, ang Pilipino kasi, tama rin, Pilipino tayo, pero nakasama doon yung lengguwahe natin na Tagalog, pero yun lang yung sakop niya. While yung Filipino naman, ang sakop kasi doon, lahat nung sinabi yung lengguwahe ng ethnic Cebuano. groups na 120 plus. Oh, yeah. Oo. Oo, yung kasama din yung Cebuano, yung Bicolano, Bisaya, ganun. Marami nakasakop doon. Then, yun yung pagkakaiba nila. Pero tama rin naman yung sinabi mo. Oh, Mas diba? Pero mas malalim pa dito pala ng meaning. No? Mas may Oo. malalim na meaning. Or Maganda iba. talaga siyang pag-usapan kung tutusin. Sana, Interesting din. tayo nga marami tayong natutunan. Ano pa kaya sana yung mga Diba? tagapakinig natin, diba? Yes. Dami ko natutunan ngayon. Kaya Oo. sana ganun din yung ating mga tagapakinig. Tagapakinig. Oo. Yes. So, ayun, at dyan nagtatapos ang aming podcast na pinamagatan ang salamin sa ating pagkakakilanlan. Maraming salamat.